Vice President Sara Duterte, inimpeach na ng Kamara. Articles of impeachment dumating na sa Senado na tatayo bilang impeachment court. Viral sa social media, batang pinagbintangang nagnakaw umano ng wallet, ilang beses na kinuyog ng mga kalaro sa utos ng kanilang nanay. Exclusive. Nahuli ka na panggugulpi sa isang lalaki, initiation umano para makapasok sa isang gang. 12 sangkot na halos puro menor de edad. Hinuli. Ilang nagtitinda ng bigas na hindi pa makapagbaba ng presyo dahil may luma pang stock. Pinagbigyan muna ng Agriculture Department. Food inflation, kabilang sa mga pangunahing nakaapekto sa mabilis na pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo nitong Enero. Ang bagong look ng mga bida ng mga batang riles, nakasabay ng kanilang mga bagong misyon sa serye. At ang chikahan natin kasama ang bagong Captain America na si Anthony Mackie at first-time Marvel director Julius Ona na lumaki sa Pilipinas. Just a little, I mean, I was saying magandang umaga. This is Philippine Coast Guard vessel. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa huling araw ng sesyon, inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Siya ang kauna-unahang vice-presidente na na-impeach sa kasaysayan. Mahigit 200 mambabatas ang pumabor sa pagpapatalsik sa bise dahil umano sa paglabag sa saligang batas, pagtataksil sa tiwala ng bayan, katiwalian at iba pang krimen. Nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Mel Emil, sa kauna-unahang pagkakataon, isang vice-presidente nga ng bansa ang inimpeach ng Kamara. Inendorso ng 215 na kongresista ang pang-apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sobra sa kailangang 102 o 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara para hindi na ito litisin dito sa Kamara. Alinsunod sa rules on impeachment ng Kamara, agad dinala ng House Secretary General ang articles of impeachment sa Senado na uupong Senate Impeachment Court. Considering that the Secretary General has certified that at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte, and consistent with our rules, I move that the Secretary General be directed immediately to endorse the same to the Senate. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Culpable violation of the Constitution, flagrant betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes ang grounds for impeachment. Kasama sa mga binanggit na umano'y pagkakasala ng bise, ang pag-amin niya sa isang live broadcast na kumontrata siya ng papatay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at House Speaker Martin Romualdez. Worst case scenario na nakikita namin is ang paglustay umano niya sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong siya ang kalihim nito. Pamimigay umano niya ng regalong pera sa ilang opisyal ng DepEd na may kinalaman sa procurement. Pagkakaroon ng umano'y unexplained wealth at hindi umano pagdedeklara ng lahat ng kanyang pera at ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth.
Kabilang dito ang mahigit 2 bilyong transaksyon daw mula 2006 hanggang 2015 sa ilang joint accounts nila ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong siya ay lokal na opisyal pa ng Davao City. Kasama rin sa reklamo ang umunoy pagkakadawit niya sa extrajudicial killings at umunoy pa ulit-ulit umano niyang pag-atake sa Administrasyong Marcos kasama na ang paglahok niya sa isang rally na nanawagan sa Pangulong bumaba sa pwesto. Sabi sa impeachment complaint, ipinapakita raw ng mga kinilos at sinabi ng bise ang pagtataksil sa tiwala ng taong bayan at pag-abuso sa kapangyarihan na patunay raw na hindi siya angkop na maglingkod sa gobyerno. Ang 3 impeachment complaints na inihain noong Disyembre laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi na itatransmit sa Senado, kundi sa archives na lang ng Kamara. Bagamat impeach na si Vice President Duterte, hindi pa siya maaalis sa pwesto dahil kailangan pang magsagawa ng paglilitis ang Senate Impeachment Court. Once it's approved, transmitted na agad sa Senate. Sir, that means impeach na si Vice President. Yeah. Well, the word is impeach. But of course, she has to be tried by the Senate, no? So even if she's impeached and not yet convicted by the Senate, she is still the She's still the Vice sitting President. Vice President. Sa listahan ng mga pumirma, una ang pangalan ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Wala naman sa mga pumabor sa impeachment si dating Pangulong Gloria Arroyo na ngayon ay kinatawan ng Pampanga. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Sara Duterte sa pag-impeach sa kanya ng Kamara, pero wala pa po siyang tugon. Pero nauna nang sinabi ni Duterte noong Disyembre na mabuti na rin at naihain ang mga impeachment complaint para masagot niya ang mga akusasyon laban sa kanya. Tinawag naman ni Representative Paulo Duterte na desperate at politically motivated ang anyay pagmamadali sa impeachment laban sa kanyang kapatid. Political persecution umano ang pagmamaniobra ng ilang mambabatas para makakalap ng pirma at mapabilisang wala umanong basehan na impeachment case. Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nauna nang sinabing tatayong legal counsel para sa kanyang anak na si VP Sara. Nasa Senado na ang bola ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Matapos itong opisyal na maiendorso ng Kamara. Mula sa Senado, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav! Emil, mahigit 1 oras lang matapos i-refer ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay natanggap na ito ng Senado kaninang hapon. Mag-aalas 5 ng hapon dumating sa Senado si House Secretary Reginald Velasco, bitbit ang makapal na dokumento ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Huling araw na ng sesyon ng Kongreso ngayong araw, bago ang mahigit 3 buwang break para sa eleksyon, kaya hindi pa tiyak kung maihahabol ito sa agenda ng mga tatalakayin ngayong araw. Depende na po sa Senado yun. We will respect whatever decision they have. Pero yun po, it's their constitutional duty to act on this. Ano possibility na sa June pa nila ma-actionan dahil nga nakabreak? Dito yung... Pwede rin po, pwede naman sila mag-convene ng court even during the break, no? Because this is a non-legislative function of the Senate. Buo na rin ang impeachment prosecutors na haharap sa pagdinig. Pinorm na po kanina, kasama po sa transmission namin, yung name of the prosecutors, 11 prosecutors po, who are all members of the House. May private po sa leaders po sa kanya. Papa? May private din po sir nasasama. Pwede po may private, like in the previous impeachment trials po. Dumiretso si Velasco sa tanggapan ni Senate Secretary Ray Bantug. Ministerial duty ng Senate Secretary na tumanggap ng Articles of Impeachment at ito-turn over niya ito sa liderato ng Senado. Kailangang maisama ito sa agenda at mabasa sa plenaryo bago pa makonvene ang impeachment court.
Base sa Rules of Impeachment ng Senado, si Senate President Chis Escudero ang magpe-preside sa impeachment proceedings at kasama ang iba pang mga senador, tatayo silang mga judge sa impeachment court. Kabilang si Senador Bato de la Rosa na kaalyado ng mga Duterte. I'm not denying that I am identified with the Dutertes. The decision will be made once I have studied the articles of impeachment at saka yung takbo ng trial, so how the prosecution presented their case. Political pa rin ako. Kung hindi babaguhin, tuloy-tuloy ang pagdinig ng impeachment court maliban kung weekend o holiday hanggang magkaroon ng hatol. May kapangyarihan din ang impeachment court na magpatawag ng mga witness. Emil, sa ngayon ay wala pang nakatakdang petsa kung kailan magko-convene yung impeachment court. Maraming posibilidad ayon na rin sa mga senador. Yung isa dyan ay ongoing pa kasi yung sesyon ngayon, kaya maaaring talakayin pa rin ngayong gabi. Pwede naman na suspendihin lang muna yung sesyon at bukas ay itutuloy nila ito. Pwede rin na magpatawag ng special session o kung hindi na talaga ito kakayanin, ay magkakaroon na lang ng pagtalakay dito sa Hunyo pagbalik ng sesyon ng Kamara pagkatapos ng election break. Emil? Maraming salamat, Mav Gonzalez. 11 kongresista ang bubuo sa prosecution team para sa Vice President Sara Duterte impeachment. Sila ay sina House Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro ng 2nd District of Batangas, Romeo Acop ng 2nd District ng Antipolo, Ramon Rodrigo Gutierrez ng One Rider Party List, Joel Chua ng 3rd District ng Maynila, Raul Angelo Gil Bongalon ng Ako Bicol Party List, Loreto Acharon ng General Santos City, Marcelino Libana ng 4-Piece Party List, Arnan Panaligan ng 1st District ng Oriental Mindoro, Isabel Maria Zamora ng San Juan, Lawrence Defensor ng 3rd District ng Iloilo, at Jonathan Keith Flores ng 2nd District ng Bukidnon. Sa isang panayam kay House Secretary General Reginald Velasco, sinabi niyang pwede rin kumuha ang prosecution team ng mga private prosecutor, gaya ng ginawa noon sa Joseph Estrada impeachment trial. Bagamat si Vice President Sara Duterte ang unang vice-presidenteng na-impeach sa Pilipinas, 4 na iba pang opisyal ang na-impeach din mula po noong 1986. Balikan natin yan sa pagtutok ni JP Soriano. Isa ito sa mga di malilimutang tagpo ng administrasyon ni Pangulong Joseph Estrada noong taong 2000. On the verified complaint for impeachment against His Excellency President Joseph Ejercito Estrada for alleged bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution. Ang pagbabasa sa plenaryo ng Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Estrada, sinubukan pang pigilan ng kanyang mga kaalyado. Mr. Speaker, Section 3, Paragraph 4 of Article 11 of the Constitution of the Philippines and Section 13 of the Rules of Procedures on Impeachment Proceedings, to wit, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed. Mr. Speaker, I rise to raise a point of order. Endorsement of the complaint, resolution to the Senate, a verified complaint. Pero nabigo sila. Accordingly, the Secretary General is immediately directed to transmit to the Senate the impeachment complaint constituting the articles of impeachment together with the verified resolution of endorsement. Session is suspended. Dahil dito, si Estrada ang naging kauna-unahang pangulo ng bansa na na-impeach. The no votes have it. Hindi man natapos ang kanyang impeachment trial, bunsod ng pagsiklab ng EDSA 2 na nagpatalsik sa kanya sa pwesto. Dahil kay Estrada, nabuhay sa bokabularyo ng mga Pilipino ang salitang impeachment. Ito yung prosesong nakasaad sa saligang batas para sa pagpapatanggal sa pwesto ng mga Pangulo, Vice-Presidente, mga miyembro ng Korte Suprema at pinuno ng mga Constitutional Commission, gayon din ng Ombudsman. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, unang nasubok yan taong 1949 pa lang
nang sampahan ng reklamong impeachment si Noy Pangulong Elpidio Quirino. Taong 1964, naharap din diyan si Pangulong Diosdado Macapagal. At noong 1985, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Lahat ng reklamong yan, nabasura. Nagamit din ang prosesong ito laban kay Pangulong Cory Aquino noong 1988, pero hindi rin nagtagumpay. Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sinampahan ng mga magkakasunod na impeachment complaint mula noong 2005 hanggang 2008, pero wala ni isang nagtagumpay. Naharap din dyan sina dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2014 at Rodrigo Duterte noong 2017, pero lahat ay nabasura rin. Impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Ang pagkaka-impeach ngayon ni Vice President Sara Duterte lumikha rin ng kasaysayan dahil siya ang kauna-unahang vice-presidente na na-impeach sa bansa, pero hindi siya ang unang vice na naharap sa reklamong impeachment. Si Estrada naharap na rin dito noong panahong vice siya noong 1994. Gayon din si Noy Vice President Gloria Macapagal Arroyo noong taong 2000. Pawang hindi nagtagumpay ang mga yan. May naghain din ng impeachment complaint kina Vice President Noli De Castro noong 2005 at Leni Robredo noong 2017. Pero walang nag-endorsong mambabatas sa mga ito. Sa kabuuan, 5 opisyal na ng bansa ang na-impeach matapos ang EDSA Revolution. Yan ay sina Pangulong Estrada noong taong 2000, dating Ombudsman Merceditas Gutierrez noong 2011, dating Chief Justice Renato Corona noong 2012, dating COMELEC Chairman Andres Bautista noong 2017, at ngayon si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Epektibo na simula ngayong araw ang 55 pesos kada kilo na maximum suggested retail price sa imported na bigas. Sa mga palengke sa Metro Manila muna yan ipinapatupad. Kaya nag-inspeksyon ng Agriculture Department para matiyak na nasusunod. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ibinaba na sa 55 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price para sa 5% broken na imported rice sa Metro Manila simula ngayong araw. Para matiyak na nasusunod yan, nag-inspeksyon ang Market Administration Office ng Pasig sa mutya ng Pasig Public Market. Para makinabang ng husdo ang mga mamamayan na makabili ng mababang halaga ng bigas. Si Belen nagpalit na ng presyo bago magbukas ng tindahan. Ito nga, dating 56, so ginanawa na namin 55. Basta kumita kami kahit kaunti. Pero may ibang hindi agad makapagbaba ng presyo. Bababa na lang po namin ang presyo bago mag-February 15 as long as maubos na lang namin yung aming old stock. Ayon sa Department of Agriculture, wala munang padadalhan ng notice of violation basta't sumunod sa bagong presyo sa lalong madaling panahon. Target din na ibaba pa ang presyo sa 49 pesos kada kilo sa Marso. Yung iba talaga inuubos yung nabiling stock na mas mataas. Palagi naman ganun, we are okay with that. And then doon sa iba, dahil dumating na yung kanilang supply na mas mura, they immediately comply with the 55 pesos. Yung computation ng 49 ay yung talagang presyo sa international market na nakita namin initially. With the trend that is we are experiencing now, kaya naman. Sa February 15, sisimula na rin ipatupad ang maximum SRP sa mga probinsya. Pero ngayon pa lang, nagsasabi na ang ilang nagtitinda ng bigas sa Bulacan na hindi nila kayang ibaba ang presyo sa 55 pesos kada kilo. Mataas raw kasi ang puhunan sa mga imported na bigas, kaya malulugian nila ng hanggang 150 kada kaban. Ayon sa Department of Agriculture, target ng pamahalaan na maibaba ang presyo ng bigas sa level nito bago sumipa noong July 2023. Ang target, 41 pesos kada kilo sa regular milled rice, 45 pesos naman sa well-milled. Samantala, gaya sa bigas, magtatakda na rin ang maximum SRP sa baboy. Pag-uusapan pa kung magkano at kung kailan ito sisimulang ipatupad. Halimbawa sa bigas, ang landed cost mo mababa but it's being sold at a higher price sa retail. Ganun din sa baboy. We're seeing prices 460, 450. So talagang nakikita natin na mayroong maling pagpresyo sa pagdating na sa palengke.
Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Tanggalin ang bus carousel at maningil ng congestion fee. Kabilang po yan sa mga ideyang pinalutang para mas lumuwag umano ang EDSA. Pero umani ng pagtutol mula sa ilang pasahero at motorista. Ang paglilinaw ng MMDA sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Kapag pinagkakasya ang 470,000 na mga sasakyan kada araw para sa kalsadang 250,000 kada araw lang ang kapasidad, ito ang nagiging resulta. Ang araw-araw na kalbaryo ng traffic sa EDSA. Ang mga solusyon sa traffic sa Metro Manila ang paksa kahapon ng pulong ni Pangulong Bongbong Marcos at ng MMDA, DILG at DOTR, lalo pat host ang Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa susunod na taon. Ginagawa na po yung timetable at yung preliminary traffic management plan na para po sa rehab ng EDSA. Target pa rin po ay makapagsimula ng March para matapos po siya in time for the ASEAN. Southbound lang muna po ang gagawin. Isa pa sa mga solusyon ipatutupad na ang pagtanggal sa U-turn slot sa C5 Kalayaan na papalitan ng underpass. Bahagi raw ito ng Comprehensive Traffic Management Plan na pinondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Pero ang pinaka-controversial marahil na ideya na pinalulutang, ang pagtatanggal ng EDSA bus carousel para mas lumuwag ang EDSA. Agad na paglilinaw ng MMDA. Gagawin lamang ito kapag naitaas ang kapasidad ng MRT3 at ang malilibreng linya. Gagawin namang eksklusibo para sa mga sasakyang high occupancy o may sakay na 3 pasahero o higit pa. Umani na matinding pagtutol ang mungkahi mula sa mga gumagamit nito. Pero agad na paglilinaw ng MMDA, mungkahi pa lang ito at nakadepende sa isang mahalagang kondisyon. Sa sitwasyon ko, hindi kasi malaking bahagay sa akin yung EDSA bus carousel eh. Ay hindi po. Kapag nangyari na po, mag-MRT na lang din po ako. Ang primary factor po dyan, nga, again, uulitin ko po, ay kung kaya na ng MRT na i-accommodate lahat ng passengers, including yun pong sumasakay ng bus carousel. So, until mangyari yan, hindi po aalsin ang bus carousel. Isa pang naisip na paraan para umiwas sa pakikipagsiksikan sa EDSA mga motorista, ang congestion fee na mayahalin tulad sa toll sa EDSA sa tuwing rush hour. Pero mismong Pangulo raw ang nagsabing maaaring hindi pa ito napapanahon. Pwede lamang yan kung may alternatibo na, kung efficient na yung mass transport natin. Kasalukuyan namang dumadaan sa konsultasyon sa mga lokal na pamahalaan, ang mungkahi ng MMDA na i-adjust ang oras ng trabaho ng alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa mga tanggapan ng gobyerno. 300,000 kawani raw ng mga commuter ang mauusugang oras ng pagko-commute sa mungkahing ito. Pero kailangan pa rin daw konsultahin ng pribadong sektor at ang publiko na nakikipagtransaksyon sa gobyerno na maaaring maapektuhan sa adjustment na ito. Ang mga polisiya sa pagtugon sa problema sa traffic nanggaling sa mga ahensya ng gobyerno. Pero ano kaya mungkahi ng mga ordinaryong motorista at commuter na araw-araw sumasagupa rito? Mass transport lang talaga. Kasi if you look at other countries kasi, they are really investing in MRT. May improve yung mass transport natin. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na mga kapuso ang maghatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi. Kasama na natin umaga pa lang sa unang hirit at hanggang gabi sa GMA Primetime, si Elsie ng Lolong Bayani ng Bayan, Shaira Diaz. Shaira! Thank you, Miss Mel, and happy midweek chikahan mga kapuso! Sabay sa bagong misyon ang bagong look ng main cast ng mga Batang Riles. May mga bagong karakter din na magdaragdag ng kulay, aksyon at katatawanan. Makichika kay Lars Santiago. Papogian sa kanilang bagong look dahil bagong tasa. Ang Batang Riles Boys. Ako pala crush mo? Effort nga raw para kina Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Rahil Birria at Anton Vinzon ang pagbabago ng kanilang look sa tinatawag nilang Batang Riles 2.0. Very exciting kasi ako, mahilig naman po talaga akong mag-experiment sa mga hairstyles. Kaya ito, na-enjoy ko ito kasi first time kong magpa-gantong itsura ng buhok. Oo. At saka feeling ko naman
Kung bagay naman din sa karakter ni Kidlat eh. Humingi ako ng tulong po sa airmats ko, tsaka sa mga kapatid ko. Ano ba yung pwedeng, hindi lang dahil sa look ko as Kokoy, yung babagay na transition para kay Kulot. Kasabay ng pagbabago ng itsura ng Riles Boys ay ang pagbabago rin ng kanilang misyon sa buhay. More mature na po kami dito. Responsibility namin, yung pamilya namin ngayon. So, ayun po, more matured and more skills, mga fighting skills po namin dito. Natuto na po sila paano lumaban. So, mas makikita po nila na mas may forma sila sa paglalaban nila. Hindi na lang na basta-basta away-kalye, ganun. Excited sina Miguel, Kokoy, Rahil at Anton sa itinatakbo ng kwento ng mga batang Riles, lalo na't may mga nakakasama silang guest stars. Nagtaping na ang dagdag sa cast na sina Ay de las Alas at Caitlin Stave. Makakasama rin nila si Joe M. Bascon. Ang character ko dito si Dr. K. Isa akong doktor na mapagkawang gawa, mapagbigay ng awa sa mga bata. Pero syempre, despite and behind that kabutihan, yung goodwill na ginagawa niya, meron siyang sikreto na itinatago. Nabasa ko yung script, tapos pag ilalagay ko sila sa character na nakasulat sa script, parang lalong gumaganda po yung storya, bagay na bagay sa kanila. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. 7 batayan para i-impeach si Vice President Sara Duterte ang tinukoy ng mahigit 200 kongresista sa nilagdaan nilang reklamo. Kabilang sa mga binanggitang banta sa buhay ng Pangulo, mali umunong paggamit ng confidential fund at extrajudicial killings. Nakatutok si Mariz Umali. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Una ito sa mga pinagbatayan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bantang binitawan ng bise sa virtual press con habang nakakustodiya sa kamera ang kanyang chief of staff. High crime yan, ayon sa reklamong impeachment. Isinunod sa reklamo ang mali umanong paggamit ni Vice President Sara Duterte sa 612.5 million pesos na confidential funds ng kanyang opisina at ng dating niyang pinangunahang Department of Education noong 2022 at 2023. Lumabas umano sa pagdinig ng Kamara na ang ilan dyan ay ghost expenses. Binanggit din na 125 million pesos dyan ang ginastos umano ng OVP sa loob lang ng 11 araw noong 2022. Binanggit din ang panunuhol umano ng bise sa ilang opisyal ng DepEd na ang trabaho ay nasa procurement na inilahad ng ilan sa kanila sa pagdinig ng Kamara. Ayon sa impeachment complaint, katiwalian ito o corruption. Isinama rin bilang article of impeachment ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Ang nasa Statement of Assets and Liabilities o SALN niya umano ay lagpas umano sa lehitimo niyang kita. Bukod pa yan sa mga nadiskubre umano niyang yaman na hindi nakalagay sa kanyang SALN. Kabilang ang mahigit 2 bilyong pisong transaksyon daw mula 2006 hanggang 2015 sa mga joint accounts niya at ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Betrayal of public trust umano yan. Binanggit din sa reklamo ang murder at conspiracy to commit murder, kabilang ang umano'y kaugnayan ng Vice President sa umano'y extrajudicial killing sa Davao City nung nakaupo pang mayor ang bise. Base yan sa pahayag ni former police officer Arturo Las Cañas na protected witness na ngayon ng International Criminal Court. Isinama rin sa isa sa 7 articles of impeachment ang pagdalo ng bise sa Maisog Rally kung saan binatikos ng ama niyang si dating Pangulong Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. May drug addict tayo na presidente. Marami pang ibang hakbang umano ng bise na inilagay sa reklamo na naglalayon umanong makapag-destabilize ng gobyerno at ang bise umano ang makikinabang. Tulad ng pagsasabing hindi marunong maging presidente ang nakaupo at ang pahayag na ito. I just imagined myself cutting his head. I cut his head. So, doon. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Sinisika pa rin naming makuha ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa bawat alegasyon sa impeachment complaint. Pero marami sa mga ito ang dati na niyang itinanggi. Kabilang riyan ang kaugnay ng paggamit ng confidential funds na ayon sa kanyang kampoy, ipaliliwanag nila sa Commission on Audit.
Itinanggi niya rin ang umano'y panunuhol sa ilang DepEd officials, sabay sabing questionable umano ang kredibilidad ng ilan kaya niya pinagtatanggal. Dati na ring itinanggi ng mga Duterte na may tago silang yaman. Dumistansya rin ang bise noon sa mga batikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa Maisog Rally noong January 2024 at kaugnay ng banta umano sa Pangulo, itinanggi niyang assassination plot ito. Sabay tanong kung paghiganti ba itong maituturing kung ikakasala lang kung patay na siya.